Sa Panginoon, come on. Yung pinakamalakas kong palakpak para kay Jesus. Amen. Salamat po. Una-una humingi po ako ng apology dahil meron po akong mga tato. Matagal na po itong tato na to, grade 6. Ngayon dating buhay po. Dahil ako po ay pinanganak sa Tondo, lumaki sa Tondo, at doon pala po pinili na tumira hanggang ngayon. Wala po akong plano na umalis sa mundo. Kahit po marami po mga pagkakataon, oportunidad na magpastor sa ibang bansa o ibang bayan, pero pag alam na alam mo sa sarili mo kung saan ka tinawag ng Panginoon, hindi po tayo mamumove kahit anong alok ng tao. Pag alam na alam natin na yun ang pinapagawa ng Panginoon, ang mahirap po kasi ngayon sa karamihan pong mga lingkod ng Diyos, merong pinapagawa ang Diyos, hindi yun ang ginagawa. At yung hindi pinapagawa, yun ang ginagawa. Kaya po nakakapagod minsan. Kaya po nag-decision ako na ngayon pa lang, siguraduhin ko kung ano yung pinapagawa sa akin po ng Panginoon. At yun po yung magpastor sa mundo. Sama niyo po kami sa panalangin kasi po baka next year, simulan na po natin yung building na 5,000 seating capacity. Dahil last Sunday po, na-reach na po namin yung 3,000 attendance. So isipin nyo, yung Tondo na iniisip ng iba, criminal, squatter, holdapper, magulo, mahirap. Ngayon po, magsasabi ko sa Tondo man may langit din. Magsasabi ko na hindi totoo yung pinoportray ng mga tao, sinasabi ng mga tao. Kaya ang pangalan po, kaninong lingkod, hindi po magpatayo ng mega church, hindi po yun. Wala po sa aking isip at puso yun. Kailangan na lang po talaga para po may magsisidlan ng mga tao. Pero ang pangarap ko po, mabago yung mindset ng mga tao na kapag binanggit yung Tondo, ang naisip nila, parang Boracay, magandang puntahan. Ang mindset ko po na gustong baguhin sa mga tao, sa mga Pilipino, huwag matakot pag pupunta ng Tondo. Hindi sila ma-hold up, hindi sila makakalabas at makakauwi sila ng buhay. Yun po ang pangarap ko. At isa pa pong pangarap ko pa, yung pong manatili ng buhay na hindi po nangunguna kung di naglilingkod. Wala po kayong idea sa isang mga oras mo nito. Kanina pa, malakas po yung kabog ng bibig ko. Kinakabahan pa rin po ako hanggang ngayon. Kinakabahan, siguro pag di ka na kinakabahan, hindi mo na kailangan ng Espiritu Santo. Pero hanggang kinakabahan tayo, patuloy lang po yun, patuloy si Garaya, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng lakas ng kapangyarihan, kundi ng kanyang Espiritu lamang. Doon po tayo dumidepende. At ngayong araw po ito, that is what I want you to know. That I am not here to teach. Teacher po ako sa Bible School, pero hindi ko po goal ang magturo. Ang goal ko, not to teach, but to touch people's heart. I'm not here to impress. I'm just only here para po ipakilala sa inyo, hindi sermon, kung hindi perso si Jesus Christ. Marami na pong mga sermon tayong narinig. Marami lang mga preaching, mga messages, pero hindi nga minsan nagpalaya, baka nagpabigat pa sa buhay ng tao. Ngayon dati, feeling nyo, parang ang laya-laya niya, pero makapakinig ng sermon. Kung may mga anak po kayo, nakita nyo naman hindi nagbago yung anak natin, kasi sermon natin eh. May anak din po akong dalawa, 24 anyos, saka 23 anyos. Yung aking pong anak na lalaki. In fact, birthday po ng anak ng lalaki kahapon. At kahapon po, nandun kami sa Samis. Occidental po, kahapon. Sabi ko po doon sa mga tao, napaka-special po nila at sasabihin ko din po sa inyo ngayon ito na napaka-special po ninyo dahil pinagpalit ko po yung birthday ng anak ko para sa inyong lahat. Ibig sabihin, napakahalaga po yung araw na ito. Not only for me, but also for each one of you. Pastors man po ito kung apat ang panahon ito. Ang kaibahan po nitong magiging conference na ito, sabi ng mga pastor doon sa Misamis na hapon, Pastor Herbie, parang ito na yata for me, sabi niya, parang ito na yata ang pinaka-the best na conference na natin ko sa buong buhay ko. At isa sa leader ng mga ministerial na malaki sa Misamis po. Kasi sabi ko sa kanya, kasi po,
Kadalasang conference na natin, it's all about leadership. Ito po hindi. Ang conference po ito, it's all about service-ship. Marami na po kasi gustong maging leader, pero parang konti lang yata ang gusto maging servant. Marami na po yata ang gusto, lahat sila pag may church dito, tatabihan para kahit, alam niyo, nagiging issue ang agawan ng mga miyembro. Nagiging issue, dumadami yung imbis na maging mga tinatay tayo, bread. Ang nangyayari, sliced bread. And then stripe and division. Minsan na, 5 na lang sila, nag-stripe at 25 na. Eh, nakasamaan ka ng loob, yung sliced bread, naging breadcrumbs. Kasi sobra pong kaubos-ubos na. Dahil po sa anong mindset, because everybody wants to be the boss. Kukunti ang gusto, ang goal niya, walang iba sa buhay niya, kundi mag-serve lang. Kasi kung parang nabanay tayo sa mindset, na kapag ka naging Christian ka, kailangan mong maging leader. Pag naging leader ka, kailangan mong maging pastor. Pag naging youth pastor ka, magiging associate ka, magiging senior pastor ka, parang naging ladder. Parang ang pagpapastor, naging parang kung promotion. Alam naman po natin, ang pagpapastor ay hindi po position or titulo. Ang pagpapastor po, function or office. Hindi dahil ikaw ang pastor, ikaw ang pinakamataas. Ang totoo, ikaw ang pinakamababa. Sabi ng Apostle Paul, I think I am the least of all the apostles. Sa lahat ng apostol, si Paul could wrote the two-thirds of the New Testament. Siya po ang Pharisee of the Pharisees, study at the foot of Gamaliel. Pero sabi ng Apostle Paul, sa lahat ng mga apostol, ako ang pinakahuli. Pinaka-least, pinaka-kulera. Ganun yung tignan yung sarili niya. Ganun yung tignan. Leader din po ako sa body of Christ. Sa ngayon po sa Manila. Miraculously. Ngayon lang po nangyari sa history ng Maynila kahit magtanong po kayo ngayon. Nasa loob po ng 5 taon, walang ministerial na every month nakakapag-graduate po ng 215 pastor. Kada buwan. Paano po nangyari yun? Kasi po, inalis ko sa mindset ng mga pastor, nung ako yung kanilang maging chairman, na hindi po ako nandoon para mag-lead. Na hindi po ako para mag-serve. Hindi po para pangunahin yung mga pastor. Sino ka naman para pangunahin? Ang nagtatagal nila sa ministry. Napakabata ko pa, wala ko pang bigas na kakainin. Tapos pupunta ka, dadating ka para magsabi, mas meron ka, magtututuin po yun mag-work. Ang pinaka-the best po talaga sa kingdom, kung ano yung sinabi ng Panginoon. Kaya maglalagay, bago po ako magturo ng hour bearer, ilalagay ko muna po yung foundation about service. Kasi alam po tayo mga Pilipino, dahil nakulong tayo ng 4 taon ng Kastila, sanay na tayong naakalipin. Sanay na tayong naglilingkod. Parang hindi mo sa ating problema yung mag-serve, yung mag-sakripisyo. Because of this mindset. Kaya may uunahin ko po itong bagay nito para hindi siya lumala. Baka ang mangyari kasi, yung mindset natin maging religious, ayokong mag-create na naman ng panibagong senior Avila. Nagrabe yung pagsunod dito sa mga tao, 23 anyos, nakasunod yung 5,000 tao, mga pulis, mga ticket, nag-resign sa trabaho, sa takot na impyerno, sumunod kay senior Avila na sinabi ng Santo Niño. Nakatayo naman po yun, di ba? At marami na masunod. So, hindi mo yung purpose nito. Na dapat, tignan natin ganito, ang pastor, pero hindi ko, pero aayusin mo natin po, hindi yung mindset mo na yung puso. Kasi I do believe, whatever that comes from the heart, it will go straight to the heart. Kaya magsasalita po ako, hindi galing sa kaalaman. I'll try to speak coming from an anointing, and at the same time, it coming from my heart directly. Alam ko po, pag tapos sa puso, tapos sa puso. Pero kapag kayo try to impress people, ang nangyayari, wala lang. Nai-impress sila, pero wala namang impact. Nai-impress sila, pero wala namang influence. Kaya ang confidence ko ito, kakaiba kasi hindi ko about kung paano ako magiging leader. Kung paano ako mapupromote. Kung paano ako ma-elevate, mag-increase. Ang purpose ng confidence ko ito, kung paano tayo mag-serve. Una sa Diyos, pangalawa sa pastor natin, at sa isa't isa. Sa isa't isa. Nung time po na si Lord sa Matthew chapter 9, nakita ng Panginoon yung mga tao.
nakita ng Panginoon, pagod, uhaw, kalat, windag, lito yung mga tao. And then the Bible said, in the book of Matthew chapter 9, sabi niya, in verse 38, sabi ni Lord, and then his heart was moved with compassion. Nakinusga yung kanyang puso ng habag. Ano ba kaibahan ng pity at compassion? Awa at habag, ano kaibahan po ng dalawa? Yung pity, yung naawa ka, may nakita kang masaklat na pangyayari sa labas, tapos naapektuhan ka sa loob. Pero wala ka namang ginawa, may naramdaman ka ng awa. Yung pong compassion, ang kaibahan niya, may naramdaman ka sa loob at meron kang ginawa palabas. Kaya iba yung nakakaawa naman. Naawa ka lang, may naramdaman ka ng bigat. Pero yung iba pagka-compassion. Kaya yung ako, compassion. Sa Bible ang sabi ay, Jesus was moved with compassion. Hindi pity, with compassion. At yung compassion na yun, sabi ni Lord, ang tingin daw sa mga tao, and they are like sheep without a shepherd. Nakita niya, para silang mga tupa na nagkalat na walang pastol. Nung minsan po, nasa 7-Eleven ako, nagtatingin ng mga kabataan, ang gulo. Kita-kita ka ng mata ko na nag-shoplift. Nagnakaw pa isang binulsa. Alam niyo, mayroong dalawang mag-asawa. Ang sabi, ako, mga dimon yung bata ko, mga kasaway. Mga ang kukulit. Alam niyo po, ano ang naramdaman ko nung makita ko yung mga bata? Eh, yung pumasok ko yung una, hindi ko ka nagsisinungaling. Alam ni Holy Spirit yung ng Panginoon. Eh, yung unang lumabas sa bibig ko, Lord, kung may pastor lang ng mga batang ito, hindi ito magkakaganito. Anong tingin nyo pag meron kayong mga nakikita ng mga batang pasaway? Nakikita nyo ba sila na wala ng pastor, mga tupang ligaw, nakalang na dapat igay, o nakikita natin itong mga batang ito na pasaway, burden, and then nagiging contribution tayo, na po-contribute tayo ng mga negative words sa mga batang ito. That is why it's very important that when we look at people, it needs to be the way, it's the same way how Jesus looks at them. Dapat parehas. Anong tingin, alam nyo, kung hindi ko tinignan ang mga taga-tundo ng katulad ng mata ni Jesus, matagal na rin po akong sumubok. Kasi sa harap ng mata ko, nakita ko, kinukonfront ako na sinasabi ng demonyo sa isip ko, walang pag-asa ang mga tao nito. Tingnan niyo yung buhay. Kundi mga ating, mga loko-loko, mga drogista, mga violente. Pero hindi po eh. Ngayon na-realize ko, there is no hopeless situation. People just don't know that there is hope available. Wala akong tao o lugar na walang pag-asa. Hindi lang talaga nila alam na may pag-asa inaalok ang Diyos. Kaya lang, hindi po nila kinukuha. Alam niyo, nung makita ni Lord yung mga taong pagod at kalat at uhaw, sabi ni Lord, they are like sheep without a shepherd. And so, ang ginawa ng Panginoon, nag-raise up siya para sa mga taong ligaw na ito, hindi na doktor. Ayaw natin mag-raise ng doktor, di ba? Hindi na engineer. Ayaw na natin mag-aral para maging engineer. Kaya naman natin mag-aral para maging arkitekto, maging pintor. Pero sino sa palagay niyo po ang makagagawa para makagawa ng isang pastor? Alam mo ba, hindi naman ninyo binobo yung inyong mga pastor? Alam mo ba, kahit na kayo siguro makakarelate karamihan pastor na nandito. Ako hindi ko alam sa inyo, pero ako hindi ako nagdasal para maging pastor. Ayoko nga maging pastor eh. Parang nga ang iwas ko maging pastor eh. Pero pag tinawag ka talaga, iba yung tinawag sa pinula. Pero tinawag ka talaga ng Panginoon, makikita mo na you never even pray or desire for it. Ang alam mo lang, sumusunod ka sa tawag ng Panginoon, and then, pastor ka na. Alam mo, ginawa ng Panginoon, nag-raise up siya ng mga pastor. Kaya ito po ang tingin ko, ang mga pastor ko, galing mismo sa puso ng Diyos. And guess what? Hindi po lahat pastor. Kaya nga diba, Ephesians 4:11, He gave some. Hindi naman sinabi, He gave all. And He gave some to be apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. Yung five-fold ministry. The apostles, the prophet, okay? The evangelist, yung pinakahaba, and then yung kinakabitan ng singsing, the pastor, at saka yung mga magagaling, mga magturo, mga nakapasok, the teacher.
Ang fivefold ministry, binigay ko yan ng Panginoon para po lahat tayo mag-grow. Ang laki po ng utang na loob ko sa pastor ko. Nung pagtiwalaan niya ako, adik po ako lulog sa bisyo. By the way, tawag po sa akin sa mundo, Herbie Demonio. Mapapanood ko po sa YouTube sa 700 Asia yung buhay ko. Nung nakaraan, interview po ako ni Heidi Sampang. Sa Christian radio station, tungkol po sa dati ng buhay, nakakahiya, nakakabiling, para yung panahon po na yun. Pero may isang pastor ang nagtiwala sa akin. Piniyakin ako, pinalaki ako, inalagaan ako, pininiwalaan ako, pinagkasal ako. Kaya po, ang lakas po ng loob ko na sabihin sa mga oras po ito na yung mga pastor na yan galing sa puso ng Diyos. At mga pastor, gusto ko sabihin sa inyo na ang inyong confidence hindi nakabase sa laki o sa liit ng churches ninyo. Hindi kayo tinawag na maging successful. Tinawag kayo ng Panginoon para maging faithful. Pag faithful ka, successful ka. Hindi ba kailangan maging successful pag may malaki na yung church? Ang successful lang ba pag lagi mo 1,000 na, 2,000 na, 10,000 na, 100,000 na membro? Alam niyo po ba kung may mga pastor na nandun sa bundok, ang membro niya 10 lang, ang offering ng mga tao, itlog ng manok, kangkong, mga buko, mga nyog. Pero kung sabihin sa akin na hindi sila successful. Faithful sila. Ang magiging basahan ng Panginoon sa atin, hindi naman yung tagumpay sa bilang, kundi yung tagumpay sa katapatan ng Panginoon sa ating mga puso. That is why, mga pastor, continue to be faithful. It doesn't matter what the size of your church. Sa ministry ko, na-realize ko, hindi pa damihan. Hindi pa tagalan. Hindi pa pogian o pagandahan o pagalingan. Ang meron lang patapatan sa katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Kung sino yung mas magiging faithful, kahit ilang piraso na yan, o kahit malaki, meron po kami ministry sa church. Ang church service po, naniniwala ko, hindi nagsisimula sa loob ng simbahan. Nagsisimula ito kahit sa labas ng parkingan. May mga tao lang nakatayo. May mga tao lang nagpapayo. May mga tao lang nag-greet para pakusunin ng mga membro nang nakasmile. Meron kami mga ministry po sa simbahan sa New Life Tondo. Hawak-hawak na yung karatula ng mga nanay. Minsan may kabataan. Ang hawak na po nakalagay na doon, masaya kami, nandito ka. Huwag mo sabihin sa akin na yun lang yung ministry niya. Sino sa palagay ang mas mataas? Si pastor na nagpipreach siya nandito? O yung taong nandoon nagtatraffic? May mas mataas pa sa dalawa? Wala po. Yung ginagawa ng nagtatraffic, may hawak kong karatula na nag-ministry ng tapat kung mula'y kumalaw, at si pastor na hindi naman tapat, papogi lang, palagay ko mas blessed na yung nandun eh. Diba? Mas blessed pa yung mga tao na walang ibang ginawa kundi Lord, ginagawa ko lang ito from my heart. Walang nakakita, wala akong certificate, walang tumakapit sa balikat, walang nagsaserve sa akin, pero alam ko lang, I am just doing this from my heart. Alam ko, pagdating ng langit, grabe po ang reward ng mga tao yan. Yung mga nagluluto, yung mga nagpipilma, yung mga nag-aayos ng kuryente, yung mga hindi nakikita sa stage. You have no idea how blessed they are. How blessed they are. Kaya po sa calling, sa ministry, hindi ito patagalan, pagamit, pagalingan, patalimuhan, hindi po patapatan ng Panginoon sa kanyang puso. Connected po ako, ang aming simbahan sa Singapore, sa church ko, na pangalan New Creation Church. Malaking church po ito. They are supporting us financially sa mga ministry po namin na halos magsasampung taon na ako. At itong simbahan nito, medyo may kalakihan mo, nasa 40,000 member na sila ngayon. Mga 8 taon po ang nakalipas, o 10 years ago, nagkaroon ko ng pagkakataong mag-meeting kasama sila, itong mga pastor na ito. Pastor Lawrence Lee, si Deacon Matthew Camp, Pastor Henry Joshua Lee, at saka si Benjamin Lee. Mag-meeting po kami sa Max's Restaurant. Tanda ko pa yung inuwagan namin. Crispy Pata, Chapsuy, Fried Chicken, Pansit Canton. At habang po nag-meeting kami ganyan, nag-propose kasi ako. Nag-propose ako ng feeding program sa mundo.
Medyo malaki yung feeding program ko kasi 1,000 bata kada Sabado. Ang pinapakain po namin, 1,000 children every Saturday. Alam nyo, magkano isang food? 70 pesos per child. O 70 times 1,000 kayo na kumuweta kada linggo. Medyo malaking pera. Ngayon, nagpo-propose ka. Tapos biglang, hindi ko makalimutan yung dalawang pangyayari na yun. Yung experience ko na yun. Alam mo, yung una ito. Nung kakain na kami, nagdasal, tapos nag-grace sa food, in Jesus' name, amen. Pagdating ng mata ko, meron kami mga plato, kanya-kanya. Alam niyo, nakita ko yung isang pastor, si Lawrence Lim, kinuha niya yung pansit. Pagkuha niya yung pansit, nilagyan niya ng pansit si Joshua Lee. Si Joshua Lee naman, kinuha yung pinaka-the best na bahagi yung crispy pata, nilagyan naman niya si Dean Matthew. Si Dean Matthew, kinuha yung ketchup, nilalagay yung plato ko. Yung isa naman, si Benjamin, kinuha niya yung fried chicken, nilalagay yung plato ni Lawrence. Dahil kayo, wala kang makikita na naglalagay ng pangkain sa sarili ng plato. Kanya-kanyang serving. Ang ganda ng culture. Ang ganda, makita mo yung gayon. Eh, kuminsan ngayon, di ba? Pagkain lang, nagpunaw lahat pa, nagbabaliyahan pa. Tapos maubusan, eh, kilala ang miyembro, nag-aagawan pa. Why? Because the heart is not really in serving. Marami po tayo rin. Gumawa pa nga tayo ng kata. Make me a servant, humble and meek. Make me a servant, pero hanggang kanta lang yun. Hindi mo talaga maramdaman yung mga taong willing mag-serve. Hindi mo nakikita talaga sa church na everybody loves to serve. Meron din po akong leadership na hindi pa malaki. Pero pag nangunguna ka na sa 250 na pastor, sa loob ng 5 taon, meron ka ng 30 I have staff with me. Meron kami 50 na leaders, 10 pastoral under me. Meron po kami 275 na volunteers sa church. So, ibig pagdiligan mo, as si Bishop Herbie o si Pastor Herbie, medyo dapat exempted na dapat yan, no? Hindi po ganun, walang ganun sa church. Wala pong ganun dapat na mindset. Kasi hanggang ngayon, nagbibisita pa rin po ako sa mga membro. Kahit po yung mga member na yan, walang kapera-pera, wala talaga nandito po kami sa may hirap. Kinakatulong pa rin, gumagawa pa rin ako ng mga great service. Why, hindi po kasi ang posisyon, pag marami yan ng membro, dapat mas mataas ka na. Wala pong gano'n. Sabi mo sa katabi mo, walang gano'n, Mars. Sa totoo lang mo, after I saw that great culture of serving, I was touched. Sobrang na-touch ako. Ito pa mo yung pangalawa, hindi yung makakalimutan. Tinanong ako ni Pastor Lawrence. Dahil nung may mga pinopropose ko sa kanyang project na gagawin ng mundo, ay na-approve. Siguro po ito yung dahilan kung bakit na-approve nung tinanong ako ni Pastor Lawrence. At itanong niya po sa akin, Pastor Herbie, why do you serve? Bakit ka ba nagsiserve? Bakit ka naglilingkod? Bakit? Alam niyo, yung hindi ko maubos-ubos eh. Nag-iisip na tayo, hindi pa madaling tanong yun. Mahirap pa rin tanong na yun. Para kung tanongin yun, yung mga disciple niya, I don't need to say that I am John the Baptist, Vincent, Jeremiah, or Elijah the prophet. But who do you say I am? Sabi niyo, sino ako? Diba sumagot, si Peter. Ang sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi niyo sa kanya? Hindi ikaw yan, Peter. The anointing flesh and blood is not revealed to you, but it's the Holy Spirit revealed to you. Kaya nalaman niyo sa ko. Diba? Sabi sa kanya, because of that anointing, that response, sabi niyo sa kanya, Peter, upon this rock, I'll build my church. Meaning the gates of hell shall not prevail against it. Alam niyo, ang nangyari kay Peter, may anointing na dumating. Kadalasan pong sagot, ang pinakamagandang sasabihin natin, hindi galing sa atin, galing kay Lord. Kung galing sa inyo yung sagot, medyo ito na. Pero pag galing kay Lord yung answered prayer, ay ako, makakahawakan talaga yun. Even the gates of hell, cannot prevail against it. Alam niyo, nung time na yun, tinanong ako ni Pastor Lawrence, Herbie, why do you serve? Sabi niya, I felt the anointing. Alam ko ang anointing ni Lord. Eh, di sabi ko sa kanya, Pastor Lawrence,
You have no idea about my life. Alam ko, dalawa sabi ko sa kanya. Alam ko, sabi ko sa kanya, pag ako, hindi na bago, hindi itinatagpo ng Panginoon, sure mo ako that I will go into 3 directions. Hospital, jail, or cemetery. Sigurado ko ilang punta ko. Eh, Pastor Lawrence, you asking me why do I serve? Ito sabi ko, if Hassan al-Bolkiah of Brunei will tell me to cook him, to teach him some English word or Tagalog word, what an honor. If Queen Elizabeth will tell me to walk her dog out in the plaza, what an honor. If the king of Saudi Arabia will tell me to scratch his back, what an honor. Pastor Lord, you're asking me why do I serve? I am serving the King of all these kings, the Lord of all these lords. What an honor for me to serve. Tanungin ko kayo, walang kopya ng sagot. Why do you serve? Ba't kayo nagsiserve? Hindi ba alam mo bakit serve sa love gift, hindi sa love? Because some people are sent by love gift, hindi sent by love. Hindi ba nga, mga Pilipino pero hindi Koreano? Bakit? Ang unang tanong, meron ba ang Korean? Meron ba ang Korean? Why do we serve? Bakit tayo nagsiserve? Kaya po ang ngayon, ngayon po, sobrang po yung pag-respeto ko sa inyo. Lalo nung marinig ko kay Pastor kanina, na parang hindi ho yata madalas naaatin ang tao ng may bayan. Pero ngayon kahit may bayad ko ng 300 pesos, eh nandito pa rin kayo, kaya I double honor you. Palakpakan naman yung sa inyo. Kaya po gano'n na lang yung aking pong pagpapasalamat sa inyo. Hindi ganun ako komportable, mainit, pero mas mainit sa impyerno, no? Okay na dito. Huwag kayo huwag tayo easy to be distracted. Pagdating ko sa survey, may na-realize ko ako. Dati akala ko, magsaserve ako kay Lord because I want to serve. Alam niyo ba, pati yung kalooban mo na mag-serve, pati yung kagustuhan mo na mag-serve, hindi sa'yo galing. Hindi sa'yo galing. Yung will, Pastor, di ba ako medyo kaya ako nag-serve? Hindi ko. Sabi ni Paul, for it is God both to do and to will. Si Lord daw ang kumikilos sa puso mo para yung gawin at gustuhin. Para sa kanyang pleasure. Kaya kung sa palagay mo, Pastor, napakasipag ko. Ako to. Hindi mo ikaw yan. Si Lord yan. Kaya maraming yumayabang kasi sa paglilingkod, iniisip nila, kaya nag-grow ang church dahil sa akin. Kaya nag-grow ang church kasi magaling ang worship team. Kaya nag-grow ang church, magaling yung pastor. Kaya nag-grow ang church, magaling yung team. Hindi po. Kaya nag-grow ang church dahil may Lord. Kaya nagsasabi, some other people, Paul will water, other will plow the ground, pero ang magpapalago pa rin ang Diyos. May magdidilig, may magmumungkal, may mag-aalaga, pero ang magpapalago ang Diyos. Sa church po, dapat klaro sa atin, ang nagpapalago ng simbahan, walang iba, hindi ang Diyos. Sinabi naman ni Lord, every time na may tataas si Jesus Christ, tumalapit yung mga tao sa Kanya. Alam niyo, simula po noon, wala na po kami ibang dewa kundi itaas lang si Jesus. Gawing bida si Cristo. Yung iba, alam niyo saan nakita yung Christ-centered? Sa karatula lang. Pero hindi po talaga sa puso ng mga tao. Kadalasan ang malilinig mo, puro sermon, pero hindi mo malilinig yung person na si Jesus. Kadalasan. Pansinin po ninyo, hanggang ngayon, maraming Pedro, maraming Peter. Bakit po? Matandaan nyo nung magkaroon po ng buti-habunan ng Last Supper. After yung Last Supper, sabi ng Bible, in the book of Matthew or also in the book of John, sabi po doon, nung nagsasuffer na Jesus rose, tumayo si Jesus, habang nagkakain na, nung tapos na silang kumain, pumasok sa kwarto si Lord. Pagpasok ng kwarto ni Lord, may kinuhang planggana, basin. Pagkuha ng planggana, nilagay niya ng tubig. Tapos po, may dala siyang towel. At pagkatapos ito, pinahinga yung mga disciple. Eh, kung naging si Jesus,
Papayagan mo ba pupunta dito sa BBM, pagkatapos sa service, ililisin ko yung bahay mo? Ano sabi ko, Mr. President, His Excellency, hindi po kayo nakakahiga ako. Di ba sa pastor lang, kung pupunta sa bahay mo, hindi ako, tinatapon yung mga magasin, hindi dapat i-connected. Yung ashtray, tago yung ashtray. Magdarating si pastor sa bahay, yung disciple, tinatapon yung mga kung anong dapat itago eh. Kailangan si Jesus sasabihin sa'yo. Si Jesus ang gagawin, alam mo ano? Dala-dala yung pinanggana, yung basin, na may tubig. Pagkatapos kay Peter, anong luhong ginawa? Lumuhod. Lumuhod si Jesus. Alam mo, yung sabi ko, Lord, wag po! Wag! Kasi may angel, yung angel, nung luhuran ni Peter, sabi ng angel kay Peter, wag mo yung malikod din akong gaya mo. Yung mga angel, kapag niluluhuran ng tao, nililindok yung tao, tinakayo Ayaw ng angel, kasi mamamatay sila. Pero si Jesus, the commander-in-chief, the commander of the army of the Lord, the darling of heaven, the King of kings, the Rose of Sharon, the Lily of the Valley, the Tribe of Judah, the King of the universe, luluhod kay Peter. Sabi sa kanya, Peter, hugasan mo yung tao. Alam niyo po ba sa ancient Israel, kung anong pinaka-lowest rank ng slavery? Ang pinaka-mababa kong lowest, pinaka-lowest, yung pong tagahugas ng paa. Yun yung pinaka-lowest. Why? Wala pa namang sinita doon. Puro alikabok, no, alikabok, at dumadumi yung paa. Tapos biglang ipuput sa kanya Jesus. Kahit ikaw man ito, kakapagang dibdib mo sa hiya, no? Ano sabi ni Peter? Wag, Lord! Sabi ni Lord sa kanya, if I will not do this to you, you will not have a part with me. Hindi in me, with me. Kasi we are already in Christ. Kaya meron sa sasabihin, kami you don't have a part with me pag hindi ko ginawa. Kailangan mangyari ito. Ang Peter naman, madali makumbinsin, madali ka usap, Lord, kung hugasan pa ako, kalis mo, mo na ako. Ano sabi? Bakit po? Ako subukan niyo po ngayon. Kaya lang, meron akong revelation. Subukan niyo, tulungan niyo po ako, text niyo ako kung alam niyo yung sagot. Please, may nabasa ba kayo sa Bible? May nabasa po ba kayo sa Bible? Na after gawin ni Jesus sa hugasan yung paa ng mga disciple, after yung hugasan, meron po ba kayo nakita na inulit nila yun? Meron po ba kayo nakita? May nakabasa po ng theologian dito, may nakabasa na po ba na inulit nilang naghugasan sila ng paa? Ano ba ginagawa natin? Kasi marami tayong mga ginagawa, hindi naman pinagagawa ni Lord. May nabasa po ba kayo na naghugas ng mga disciple ng paa o si Jesus lang ang naghugas? May nabasa ba kayo na hinugasan nila yung paa ni Jesus? Wala po, di ba? O come and look at me. Anong topic sa foot washing? Alam niyo kung anong madalas gamitin itong topic? Humility. Tama po ba? Di ba pag foot washing ang topic parang yung humility? Basahin mo natin yung chapter eh. Wala naman tungkol sa humility. Tungkol saan yun? Tungkol sa foot washing. Kasi yung basin, so Holy Spirit mahilig po yan na itago niya ng kaunti, pero maglalagay naman siya ng kaunti para makita mo yun. Ilalabas naman na gusto lang kasi ng Holy Spirit in the Bible that you study how hungry you are, how thirsty you are, para makita mo palitan mo yung revelation, para magsumabulan sa iyo kung gano'n. Parang ginto, hindi naman ilalagay ng dyan eh. Gusto niya, pinuhukay mo. Para makita natin yung revelations. Ang ginawa doon, yung basin po kasi na yun, sa lumang tipan, nasa templo lang yun. At nilalagay yun, lahat ng priest na papasok, maghuhugas doon. At paglalabas na, maghuhugas ulit. So ano po yun? Constant cleansing of the priest in the temple. Kasi sa lumang tipan, mahuhugasan ka lang sa templo. Sa pamamagitan po ng planggana. Kaya ang ginawa ni Lord, hindi ka na pupunta sa isang lugar, si Kristo mismo ang nagdala ng cleansing, ikaw ang nilinisin. Yung tubig. Alam niyo, meron pong mas proper na word. May mas proper na word. Instead na ginagamit natin, ito madalas ko, ipitasal natin, Panginoon, hugasan mo kami ng banal kong dugo. Tama po ba? May nakita po ba kayo, lumamil pa kayo, hugas ng dugo. Ano po dapat
panghugas? Dugo o tubig? Ano mas maganda? Dugo o tubig? Kaya sabi ni Lord, you will be washed by the water of the word. Ano yung dugo? Mas magandang termino sa dugo? Hindi panghugas, pambayad. Ang dapat prayer natin, thank you Lord, that we've been bought by the precious blood of Jesus. That we've been purchased by the precious blood of Jesus. Thank you that we've been washed by the water of the word. Alam po ginagawa ko kayo sa inyo, winawash ko po kayo ng word of God. Pag nahugasan yung utak nyo, ang tawag doon, brainwash. Ilan yung brain? Ilan yung brain? I mean, ang ginawa ni Lord, pero may ginagawa sa mga disciple. Tapos, pinunasan yung mga paano pagkatapos mahugasan ng tubig, no? Nung liliklot, alam mo po ito sabihin ng wife? Sa Greek, ekmaso. Ano yung ekmaso? To cleanse, to wipe, that devour enemy. Ano yung pinunas? Liliklot. Lempoin sa Greek, nang ibig po sabihin, righteousness. Ang ginagawa ni Jesus sa mga disciple, sa feet washing, parang sinasabihan niya, simula ngayon, bago kayong mag-serve, bago kayong maglingkod, ang nasa isip nyo dapat ito, nilinis kayo ng aking salita, pinapaging banal ko kayo, ginawa ko kayong matuwid, and then kayo mag-serve. Bakit kasi marami kong tao, mag-serve para mag-bless, mag-serve para mapatawad, mag-serve para mapagpala. Ang gusto kong sabihin ng Panginoon, bless na kayo ni Lord, kaya kayo mag-serve. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya po tayo naglilingkod. Kaya ano nangyari, di ba, parang dati sa Catholic din, kailangan po natin maglingkod, magpenitensya, maghirap, para mapatawad. Kaya ang salvation, naging mabuting gawa. Ang feet washing, tinuturo sa atin ang mindset of what? Una ho ganito. Ang gustong gawin sa atin ni Lord, pagdating po sa paglilingkod sa service, pagdating sa serving, ang mindset ng Panginoon, alam niyo kung ano? Allow me to serve you. Ano pong dahilan? Ba't naparito si Lord? I have come, sabi niya, I came to serve, not to be served. Ang dahilan daw ng Panginoon, kaya nandito, para daw po maglingkod, hindi para paglingkuran. Ano bang gusto gawin ni Lord? Pagdating sa service, hindi yung gusto ni Lord. Isipin niyo po na ito ay tray. Tray ng pagkain. Ang gagawin po ni Lord, ganito, magsaserve siya sa'yo. Allow me to serve you. Ilalagay mo kastola. Ilalagay ko yung, let me serve you, let me heal you, let me save you, let me bless you, let me protect you, let me anoint you, let me deliver you, let me, nagsiserve sa'yo sa Lord. Pagkatapos kong mag-minister sa'yo, mag-serve sa'yo, ito gagawin mo, o mag-serve ka naman sa iba. Ang ginagawa mo sa ating Panginoon, dapat ganito. Payagan mo na natin si Lord mag-serve sa atin bago tayo mag-serve sa iba. Dapat payagan mo na natin si Lord na mag-minister sa atin bago tayo mag-minister sa iba. Kaya maraming tayo. Kaya maraming frustrated, maraming drain, maraming pagod. Kasi serve ng hindi puno. Dapat po, punuin muna tayo ng Diyos bago tayo mag-disperse, magbigay sa iba. Ang tawag po sa ating dispenser. Alam niyo sa bigas? Para maglabas ng bigas. Pero ang binidispense po natin, glory. We are the Christ dispenser. Ang sinuserve po natin kung paano tayo unang sinerve ni Lord. So ang ibig pong sabihin, pagdating po sa paglilingkod sa service, ang unang mindset, ba't kailangan ganito maging mindset? Para walang maluluba. Para, halimbawa, nagbigay ka ng malaki sa church. Bless mo yung pastor mo. Grabe yung oras na binibigay mo sa church. Nag-donate ka ng lupa. Nagbigay ka ng building. Nagbigay ka ng tax. Nagbigay ka ng grant set. Naglilid ka. Nag-iwan ka ng trabaho. Ang ginagawa mo, response. Kumbaga, kaya mo ginagawa yon kasi grabe yung ginawa sa akin ng Panginoon,
ako naman, bumabawi lang. Kaya ang iba ang nangyayari, parang sa kanila lahat galing. Kaya po nagkakaroon ng sumbatan. Kaya ang nangyayari, dahil sila ang nagbibigay, sila ang naglagay, sila ang pumirma, sila ang naglaan ng oras, sila ang nagsakripisyo, nagiging controlling. Naiilang na si pastor na i-correct. Hindi na nga mapatayo ng bangko eh. Mapalipat sa ibang bangko kasi pag na-offend, aalis. Mawawala siya ng tithes. Kaya ako nagkakaroon ng kailangan ng confrontations. Why? Ang mindset kasi ng mga tao, they are the ones serving. That is why inayos ko natin yung mindset. Pamilya naman sa story, tinuro ni Pastor James kanina, ni Bishop James, o kay Martha at kay Maria. Di ba si Martha, sobrang naman talaga ang ganda ng puso? Kasi yung alam mong dadating si Lord, ang preparation naman talaga, bongga. Handa talaga hong gawin yung lahat. Kaya lang yung sa pagka-bongga na gusto niyang iserve si Lord, ang sabi ni Martha, Lord, don't you care? Ako hirap na hirap, serve ng serve. Patulungin mo naman si Maria. Bakit po ginagawa ni Maria? Nakaupo lang po. Ang ginagawa ni Mary, nakaupo lang. Pinapayagan lang niya na si Jesus mag-serve sa kanya muna. Si Martha po, ginagawa. Lahat ng pwede niyang ipaglingkod sa Panginoon. Ito sabi ni Lord sa kanya. Nirebuke ni Lord si Martha. May tanong po ako. Ano po yung nirebuke ni Lord kay Martha? Pwede po magsalita. Wala naman pong mali. Ano po ang nirebuke ni Lord kay Martha? Yung kanyang pagigingin po. Nakasan po, come on. Pagiging busy. Sabay, agree po ba kayo lang nirebuke ni Lord kay Martha? Pagiging busy. Mali po. Hindi po yun. Basahin yung Bible, tinurin din si Martha, hindi dahil busy siya. Alam niyo po ba, busy din ako. Busy din yung mga pastor. Pero hindi kinukorek o nililigyung nila yung business. Basahin po, ang nililigyung sa kanya, anxiousness. Martha, Martha, you are so worried in many things. Isang translation, you are so anxious. You are troubled. Sabi, you are busy. Isang balikan natin yung Bible. Basahin natin ulit. Hindi po busyness, anxiousness. Ang kinurek ni Lord, yung ano po, yung kapag gawa ka ng gawa, tapos nagkakalala ka naman pala. Ministry lang ministry, pagkatapos pag-win ka na pala. Tapos di lang susuko, maninisim ang bebred sa iba. Unfair. Unfair, kaya ako di man lang ako napuri o nabigay ng certificate. Alam niyo po, ang nire-rebuke ni Lord, hindi naman ito yung business. Yung pagmamalaki natin, yung worry natin, dun sa pagsiserve natin. Kaya sabi ni Lord kay Mary, Martha, Mary did this one thing. And this one thing can never be taken away from her. Ano po yung isang bagay na sabi ni Martha, may isang bagay na ginawa si Maria na hindi makukuha sa kanya kahit kailan. Ano daw po yun? Yung pag-upo niya kay Lord. Yung pag-upo niya kay Lord, at pagsabi niya, pag-focus niya kay Jesus, pag-receive. Alam niya unang-una pagdating sa service. Pagdating po sa service, huwag po yung pagbibigay. Ang unang-una po sa service, pagtanggap muna kay Lord. Before you become a blessing, you need to be blessed. Before, tingin po kayo kay Pastor, bago niyo po mapasaya yung iba, dapat masaya ka muna. Ano po ba ang ibig sabihin ng gospel? Di ba, good is spell, evangelion, makarios, bless, ang ibig sabihin happy. Ang ibig sabihin po ng gospel, mabuting balita. Ang pinakamalawak na translations nun, masayang balita. Mas magandang gamitin yung masaya kaysa mabuti. Ang totoong meaning niya, masayang balita. O, ibig sabihin po, kapag isang gospel totoo, dapat ang tao sumasaya. So, bago po tayo maging masaya,
Bago maging masaya ang iba, dapat tayo masaya din tayo. Ang tanong po, masaya ba kayo sa paglilingkod nyo? Sabi mo ka sa katabi mo, wedding nga. Masaya ba kayo sa paglilingkod nyo ngayon? Yung bang kahit anong mangyari, may pera o wala, tuloy pa rin. May lagi o wala, tuloy pa rin. May position man o wala, tuloy pa rin. Mabati ka man ni pastor o hindi, tuloy pa rin. Masaya ka pa gano'n. Narinig niyo ba yung kantang, kahit may problema at wala kang pera, di man naging masaya. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galang sa tuwina. Narinig niyo na ba yun? Sabayin yung mga ako, kahit may problema at wala kang pera, di man naging masaya. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, lagi may galang sa tuwina. Alam niyo, pag ganyan kayo mag-serve, hindi kayo iiwanan ng pastor. At si pastor naman, hindi talaga susuko. Hindi talaga susuko. Kaya lang, ang dami ko nakita ng pastor na pagod. Nakita ko yung mga pastor pagod. Alam niyo po bakit? Kasi maraming mga tao, mas magaling pa sa pastor. Pwede po ba makuha yung attention nyo ngayon? Lalalim lang ako ng konti, okay na po ba? Introduction pa lang po yung sinasabi ko. Lalim lang tayo ng konti, ha? Lalim ko lang po ng konti. Sa church, dapat ang ulo isa lang. Universally, Christ is the head. Locally, dapat isa lang ang ulo sa church. Kapag ang isang church, dalawa ang ulo, ang tawag doon, monster. Dapat po isa lang ang ulo sa church. Hindi, pastor. Mas magaling ako sa pastor. So what? Hindi pa rin ikaw ang pastor. Mas professional ako doon sa pastor. So what? Hindi pa rin ikaw ang pastor. Kahit mas magaling ka, mas mayaman ka, mas professional ka, mas may influence ka, mas pinakitigaw ka ng mga tao, mas marami kang membro, mas nanggaling ka sa corporate world, hindi pa rin ikaw ang pastor. Magsabi ka. Magsabi ka lang kasi ang pagiging pastor, hindi pagalingan. Hindi pa pogian. Hindi pa dami ng pera, o patagalan, o pa-professional lang. Ang pagiging pastor po, hindi professionalism, kundi spiritualism. Ang pagiging pastor, hindi po influencer. Nakatulad ng mga napapanood natin sa TikTok. Hindi po ang influencer ng pastor. Ang influencer po, ang Holy Spirit through the life of the pastor. At dapat po, yung pastor natin, nire-respect yung honor natin. Yung honor natin. Kung masaya tayo in serving our pastor, alam niyo po ako, kung maniwala man kayo o hindi po, okay lang yun. Pero ako po, I am a happy pastor. Sobrang saya ko po. Sa pagpapastor ko, sobrang saya ko. Sobra. May mga tao po na nasa palibot sa church. Pagkakot lang po, ngayon pong mga panahon ito, simula ng pagpastor ko hanggang ngayon, lalo ngayon, wala po akong naaamoy yung nararamdaman na di-deserve na strike o division. Diba minsan nararamdaman mo yung taong to, delikado, mamatay ng sarili. Mukhang may pakiramdam kang aalis. Ngayon po, wala akong maramdaman gano'n. Alam mo po kung bakit? Kasi sa church, andito yung mga taga-My Home Church, mga member ni Pastor James Sunato, they've been to our church Tondo. Bumisita sila, nakita nila, i-invento yung sinasabi ko. Tanungin yung mga tao. Ramdamin nyo yung presence ng church. Yung mga tao, pag tinanong niyo po sila, kung bakit nila ginagawa, sa musika, kaya may bibili sila ng speaker, kaya may aayusin, kaya may TV program, may gagawin ministry, meron kami 30 na ministry. Pag tinanong niyo sila, ano yung sabihin sa kanila nila? Ay, ito kasi yung heart ni Pastor Bernie. Pag bibili sila ng magandang camera, ito yung heart ng pastor natin. Ito yung puso ng pastor natin. Ito yung heart ni Pastor Bernie, pagdating sa kortina, ay ayaw na ko, ayaw ni Pastor Bernie ng mga nakalabas yung wire. Ang heart ni Pastor dapat excellent. Bakit ganyan nangyari?
Why they be connected to the heart of the pastor that much? Pag ganun, walang strife eh. Kasi kahit hindi magaling, hindi naman yung heart of pastor, papakamay yung mga tao, yung puso ni pastor. Natilaan si James, magaling si Apostle Paul, high priest si Paul. Nung nandun siya sa Sanhedrin, si Saulo. Pero nung merong strife siguro sa church, tungkol sa pagtutuli, kung dapat kayo circumcised, so hindi na naman ganyan. Alam mo, si Paul, Peter, nagkakaroon sila ng mga discourse, pumunta na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, nagsalita na si James. Sino si James? Si Jacob, si Santiago. Siya kasi ang senior pastor sa Jerusalem. Sabi yung senior pastor, at ito ang pasya ko. This is my decision. Submit na lahat sila. Sumunod na lahat sila sa pastor. Kahit gusto ni Paul, na huwag nang tuliin yung mga magiging Christian. Yung ibang mga hindi dapat tuliin pa din sila kasi custom ng mga Jewish. Pero sabi ko, nagsabit ako kay Pastor James. Dapat pag nagsalita na yung pastor, yung heart natin, sumusunod na. Sumusunod na kaya lang, kung minsan alam nyo ano, hindi makapag-decide si pastor. Kasi may isang tao na mas may influence. May isang tao na mas may pera. Nasubukan ko, pastor. Pag ako, hindi ko sila nag-request ko, bahala, alis ako. Hindi na ako sa kabilang church. Kaya po, church, hindi talaga mag-grow pag-grow. Ano po ang anointing? Anong kaibahan ng obedience sa submission? Hindi makakasagot. Anong kaibahan ng obedience sa submission? Anong obedience? At sunod, yung submission. Napakasama, pinagalog nyo lang po. Ano yung obedience? Yung obedience, ito yung action. No? Yung submission, ito yung puso. Marami pong tao, sumusunod naman kaya lang kumakabot ng ulo. Puro-utos. Pero sumusunod naman. Yun yung obedience. Sumusunod ka, pero malayo yung puso mo. Ano yung submission? Attitude of the heart. Talagang wholeheartedly sumusunod talaga yan kahit hindi sinasabi submission yun. Yung iba, sumunod nga, pero masama ang loob. Obedient ka na, pero hindi ka submissive. Kaya dapat po submissive. So, sabi mo sa katabi mo, submissive tayo. Alam niyo po ang nangyayari kadalasan sa church? Kaya tinuturo natin itong armor bearer. Pansinin mo sa Bible. Pansinin po niyo. Si Elijah may Elisha. Si Elisha may Gehazi. Si Moses may Joshua. Si Paul may Timothy. Si Jesus may Peter, James, and John. Si Herbie may Daniel. May gano'n eh. Why? Protections. Protections. Alam mo, grabe na si David Si David, in 1 Samuel chapter 16, naging armor bearer si David ni Saul. Naging Saul. Si Haring Saulo. Ano ba si Haring Saulo? Hindi naman siya doon kabait na tao, di ba? Alam niyo naman yun? Napagtinopan, kasi sibati ka lang bigla si David. Pag may ng ulo, kung ano pinagdadagawa kay David. Ano yung ginawa ni David? He never speak negatively kay Saul. Hindi siya nagsalita ng negative kay Saulo. Hanggang sa rumpay na hindi na papatayin talaga si David. Kaya naging close ni David si Jonathan, buti na lang. Sabi ni Jonathan kay David, my friend, you need to go. Kailangan mo yung tumakas, papatayin ka ng tatay. Iba na yung galit niya sa'yo. Alam niyo kung bakit po? Kasi yung mga tao ang sinisigaw kay Saul, libo-libo daw ang napapatay ni Saul. Pero pagdating kay David, laksa-laksa. Mas madami. So nakukuha ngayon ni David yung crown. Pero ang maganda kay David, hindi niya yung pinagmamalaki kay Saul. Yung mga tao yun eh. Ang problema, yung leader naging insecure. Dapat po tayo mga leader, tanggapin natin na mayroong mas magaling sa atin. Ako po, meron akong youth pastor na babae, si Pastor G. Sinasabi ko po sa mikropono, si Pastor J ang isa sa paborito kong preacher. Mas magaling sa akin mag-preach. Eh, totoo naman yun.
Sabi ng aking pong tatay, si Pastor Coaches, ang gusto ko yung aking sining maging mga floor ninyo. Pag ang pastor hindi insecure, dapat tanggap natin na may mas magaling sa atin. Okay lang po yun. Sabi ng Apostle Paul, you can have many teachers, pero you don't have many fathers. Isa lang yung tatay eh. Tanggapin po natin, marami mas magaling sa atin. Kasi sa kanila hindi tatanggapin yun. May mas magaling po sa atin. Manood kayo ng YouTube, ang dami magagaling mag-preach. Huwag kayo ma-insecure pag yung membro nyo, lalo po nung pandemic, no? Nung lahat tayo, mga nasa online. Magugulat kayo, mga membro mo nanonood sa ibang mga pastor ng online. Tapos nag-live po na hindi sila nanonood. Kasi una, malabo yung mahina, doon ang ganda ng sound system nila, malino, ang ganda ng nagtuturo. Nai-insecure tayo ngayon. Kaya ginagawa ng iba, alam yung simula ngayon, wala nang manonood sa iba, sa akin lang. Di kayo, pag napanood ko, nanonood kayo sa iba, sa akin hindi. Alam mo kung anong ginagawa ko sa church? Ina-announce ko lagi. Kung sa palagay ko nila, this is not your church, and I am not your pastor, please go. There are a lot of good churches out there. Mga pastor, gusto ko sabihin sa inyo, ang mga taong pwede lang natin pastoral ay yung mga taong gusto nila na tayo ang kanilang pastor. Kahit sabihin mo, akong pastor nyo kayo ang membro ko. Sorry mo. Pag hindi ko talaga ang pastor niya, hindi nila makakahod. Ang magandang gawin, encourage na find your pastor. Find your pastor. Yung anak ko pong lalaki, yung tatay ako ng anak ko, sabi ko sa anak ko po, Paul, anak, 24 years old itong anak ko, sabi ko sa kanya, yung bata ko siya, anak, kung hindi ako ang pastor mo, masaya na ako ang daddy mo. Okay lang sa akin yun. Anak, daddy mo ako. Hanapin mo yung pastor mo, anak. Kung hindi ako hanapin mo, because father mo ko, baka hindi mo pastor. Ito pinakamasarap marinig ng isang pastor. Sabi sa akin naman ako, Dad, gusto kong sabihin sa iyo, Dad, hindi lang kinatatay. For me, ikaw din ang pastor ko. Napakasarap kong marinig ko sa isang pastor. Sobrang kota ka na. Pwede ka nang pumaling ng langit pag gano'n ang narinig mo. Totoo po, nung marinig ko sa anak ko, sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Pinumpos ko talaga. Ito maganda ha. Pag narinig mo sa asawa mo. Aha, iba na yan. Nung marinig ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko sa akin, pa, alam mo ba pa, sa bahay asawa ko ka. Pero pa, sabi sa akin, Mr. Vita, I've been married for 25 years na, Mr. Vita. Sabi ko sa asawa, sabi ng asawa ko sa akin, pa, totoo ito pa, ha? Alam mo ba, pag nasa pulpit ka, ikaw ang pastor ko. Ang sarang marinig doon. Alam niyo kung bakit nahirap sabihin yun? Kasi marami pong pastor, publicly successful, pero privately dying. May langit sa church, impyerno sa bahay. Heaven in church, hell at home. Kaya po masakla. Kaya po sa totoo lang, mas magandang maging successful ka ng privately kaysa naman ang galing-galing mo sa ibang tao, wasak naman yung pamilya mo. Kaya pinakamasarap kong marinig sa isang pastor, sabihin sa inyong asawa at anak mo, Dad, sweetheart, ikaw ang pastor ko. Pero that took a lot of time to prove yourself. Pastor Herbie, are you perfect? Ha? Walang ganun, Mars! Walang perfect! Pero meron lang repentant. Meron lang be pastor, please. Be the person that are quick to believe, quick to forgive, quick to repent. Sabihin na ako, I am quick to believe, quick to forgive, quick to repent. Mabilis magsisi, mabilis mag-sorry, mabilis maniwala. Yung iba, 2 years na, hindi pa rin nagpo-forgive. Ang dami kong pinagbabagay sa body of Christ.
Grabe, mahirap. Alam, hindi siya misero yan. Mahirap pong maging chairman ng ministerial. Pinagbabati mo, tapos ilang taon lang po ako. I'm so young, pinagbabati mo, 72 years old, saka 69 years old. Nakala mo mga batang nagtatampuhan. At sabi ko, kailangan ng body of Christ, mag-grow talaga. Hindi po pwede po tayong emotional. Yung tampuhin, sukuin. Yung emotional, nawawala yung passion. Dapat po ganito tayo. Kung na-realize ko sa ministry, mga pastor, sa biyaya ng Panginoon, by His grace, the ability for you to finish something can only be achieved when your commitment are stronger than your emotions. Dapat po yung inyong commitment mas malakas sa inyong nararamdaman. Pag madali kang magtampo, madali kang sumuko. Pag madali kang ma-offend, madali kang magbintang. Kaya sabi sa psychology, ang taong nasaktan, mananakit. Kaya iba nananakit, nasasaktan yan. Kaya pag nananakit siya, hindi kayo kay Pastor Margie. Kung nasasaktan man po kayo ngayon, okay na yan, huwag lang kayo mananakit. Kung nagtitiis man po kayo ngayon, okay lang yan, huwag lang kayo ang pinagtitiisan. Yung mga nasaktan at nagtiis, aanin yun. Pero yung mga nananakit, pinagtitiisan, may paglalagyan talaga yan. Please, okay lang po kayo nasasaktan. As a pastor, alam mo po, ang taas ng tingin sa inyo ng Panginoon. The Lord picked, sabi ni David, Pomeranz chapter 2 verse 9, 2 billion people running around the planet. Kanta po yung kanta. Hindi ko ba yun? 2 billion people running around the planet, ikaw yung napilit para maging pastor. Madami yung pastor na dapat nagbe-rebat ikaw. Kasi po, naniniwala sa inyo ang Diyos. Naniniwala sa inyo ang Diyos. Huwag niyo pong tignan yung sarili niyo na maliit dahil sa ministry o sa ginagawa o sa nangyayari sa church. Tignan niyo yung sarili niyo na tinawag kayo ng Panginoon. Tumugon lang kayo sa Kanya. Tayo naman mga hindi pastor, please, this is for your own good. Kung si Jesus pinili na magtanong, ano tanong lagi yun? What do you want me to do for you? Ano tanong lagi yun? How can I serve you? Do you want me to heal you? Ang tanong lagi yun, ano gusto mong gawin ko sa'yo? Tayo yung mga pastor din naman, dapat din ganun. Ano ba yung pwede natin gawin sa mga tao? At tayo namang mga tupa. Ano yung Lord? How can I bless, honor my pastor? Mga kapatid, you don't lose anything when you honor people. Wala pong nawawala sa inyo pag ino-honor nyo ang pastor ninyo. Wala po. At yung mga pastor naman, kung pastor ka, a shepherd need to smell like sheep. Dapat po ang pastor mag-amoy tupa. Pag hindi mo kayo nag-i-spend ng time sa inyong mga tupa, ang binabayad ko sa kanila, may mga may pera, parang isang nagpaano, pastor, puntahan mo naman ako dito. Bakit po? Marami po akong ginagawa. Kasi pastor, yung aso ko may sakit pag-pray nyo naman. Ano po, sister, hindi na nag-pray yung aso. Ano po ba? O sige po, kasi taladaanan ko din sa may lagi na 10,000. Ano ba sakit ng aso? Ano ba yun? Nalibay na rin namin si Pastor Bila. Kung alam mo may 10K na energy. Hindi ko alam nyo, dapat dumating na tayo sa punto na kahit may problema o wala kang pera, dapat lagi na lang masaya. Dapat sa paglilingkod, yung masaya lang, yung walang sumbatan, yung ginagawa mo lang comes from love. Yung ginagawa mo lang as a response. As a response. Yung dumating po si Lord sa buhay natin, nung matagpuan tayo ng Panginoon, by the way, tayo natagpuan ng Panginoon, hindi siya natagpuan natin, ha? Yung bakit narinig ko pag nagte-testimony, salamat sa Ginoo, natagpuan ko siya, una hindi siya nawawala ikaw. Dapat tayo natagpuan, hindi siya natagpuan natin. Paano naman kasi iba ang tinuro, ganito tinuro, mamatay ka para sa Diyos. Baliktad, ang Diyos namatay para sa akin. Magsakripisyo ko para sa Kanya, ang Diyos nagsakripisyo para sa iyo. Kasi hinahanap natin ng Panginoon, mali, He came to seek and save the lost. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon.
Baliktad ang tinuro sa atin, ikaw ang kayamanan ko, Panginoon. Mali, ikaw ang kayamanan niya. Tayo yung lupang binili. Tayo yung pearl of the great price. Maraming mali. Tinuro sa atin. Mahalin mo ang Panginoon ang buong puso, buong pag-isip, buong lakas sa Old Testament yun. Ngayon, minahal ka ng Panginoon ang buong puso, buong pag-isip, buong lakas, buong buhay natin sa krus. Kaya maganda ang pinagmamalaki natin, yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Huwag na natin ipagmalaki yung pagmamahal ko kay God. Si Pedro, pinagmamalaki niya yung pagmamahal na kay Jesus. Anong mangyari, Panginoon? I will follow you, I will follow you. O ayun, sino yung kanulo? Si Peter. Si John the Beloved, ano yung sinasabi ni John the Beloved? Mahal ko ni Jesus. Ako ang disipulo na minamahal ni Lord. Si Pedro, mahal ko si Lord. Si John, ako ay mahal ni Lord. O anong gusto sa dalawa? Mahal mo si Lord o mahal ka ni Lord? Nung nasa krus na ng Kalbaryo, sino lang yung disciple na hindi natakot mamatay? Sino lang po? Si John. Si John lang yung nandun na nakatingin ka, sabi ni Lord, Son, behold thy woman. Woman, behold thy son. Si John lang yung nandun. Sino lang sa mga disciple yung namatay hindi sa torture? Si John. Siya lang yung pinakamatandang disipulo na namatay. Di mo nilagay sa kaldero, kumukulong ng tika, di mo nga ng bata, nagsasawa na ba doon? Nagkawa ko, hindi mamatay-matay. Pinadala na lang siya sa isla ng Patmos. Namatay sa katandaan. Ano yung bakit? Kasi ang nasa puso't isip ni God, mahal siya ni Jesus. Yun ang pinagmamalaki niya. Alam niyo po, dapat pinagmamalaki natin ito. Kaya ako nagsiserve. Kaya ako mahal ang pastor ko. Kaya ako mahal ang iglesia nito. Kaya ako mahal ang mga tao. Kasi naman, yun naramdaman ko. Minahal ako ng Diyos. Nagsakripisyo ang Diyos para sa akin. Gumaganti lang ako kung ano yung ginawa ng Diyos sa akin. Pag ganito, walang magyayabang. Walang manunumbat. Walang maninisi. Kasi alam mo, yung ginagawa mo, ginawa lang sila ng Diyos. Amen? Alam niyo po, baliktad natin yung mindset natin. This time, yung pag-honor natin sa pastor, pag-honor natin sa Panginoon. Ano sabi ni Lord? Whatever you do unto them, you do unto your doing it unto me. Kung yung ginagawa niyo sa kapwa, yung ginagawa niyo sa akin, i-honor niyo yung pastor niyo as if pag-honor niyo sa Panginoon Jesus niyo. Ito, maaari maging question sa iba. Dahil ay dahil. Pidali po, siya ang in-charge ko. Kasi siya naman, hindi maraming drawing sa katawan. Wala akong papel sa bahay, hindi na lang yung drawing. Si Daddy mo, ano po ito? Siya ang in-charge sa Sidewalk Sunday School. Yung 1,000 bata. Sobrang ganito. Kaya niyang patahimik yung bata, yung hindi ang pigla. Sobrang tahimik sa inyo yung bata. Ganon ka-gifted, ka-anointed, ka-talented dito. He is also a very good communicator and speaker. Magaling magsalita. Professional din nagsalita. Yes, man. May sarili ko negosyo, boy and arrow. Na-training company. Pero pag tinanong nyo, tanong nyo sa Bible, ang galing din sa Bible. So, ibig sabihin, qualified. Pwede maging pastor. No. Pero hindi ko siya pastor. Tanong natin kung anong calling niya. Anong calling niya? Huwag ko kayo bibigyan. Lalo anong calling niya? The calling of me and my family is to serve my pastor, his wife, pati po yung kanyang mga anak. Ano ang calling natin sa buhay? Serve na siya doon. Ang calling ko lang, mag-serve lang sa pastor ko. Buong buhay. Hindi ba worship na yun? Parang naman si Jesus at si Pastor Harvey, hindi po. Sinabi din ni David na yun eh, are you with me? Hindi po yung pagsamba kay Jesus. Hindi po ay pag-honor sa Panginoon Jesus kasi alam niya na yun ang calling niya. Hindi pa sa atin, gusto lahat maging pastor. Hindi kaya ang maging calling lang natin, supportahan ko lang yung pastor ko hanggang mamatay. Supportahan ko lang yung pastor ko hanggang buhay. Sold na ako nun. Kaya what happened? When he did that, lahat po ng blessing, hindi sila kinapos. Na-bless sa sakyan, sa bahay, sa negosyo, sa kapatid.
No, pati nga sa kanusugan, obvious naman, di ba? Napagbala ko kayo lang ang goal niya. I just want to serve my pastor. Hindi yung worship, hindi yung papapalit kay Kristo, hindi po yun. Si Lord natutuwa when we serve our pastor. Sabi ni Peter, thank you. Sabi ni Peter, si Brian, engineer po ito. Alam niyo si Brian, nagkita Brian. Hindi po ito basketballista. Si Brian po, pinausap ako niya bago pumunta dito. PH, kuya, baka pwede sumama ako niya. Pero, magkabalala, buwansa ko yung gastos. Ako sasagot yung pamasahe ko, yung pagkain natin, kung ano manggagastusin. Ako sa sarili kong pera yung kuya. Maglilib ako sa trabaho sa company. Buntis po yung asawa niya ngayon. Buntis, 8 months. 8 months na buntis yung asawa niya ngayon. Yung asawa niya, Pastor, sige please, allow my husband to serve you. Yung husband, Pastor, allow me to serve you. Ako naman, sobrang flatness, sobrang touch, sobrang blessed. What is an honor for me? Kung honor sa kanila yun, the honor is mine. Thank you, brother. Kapag-sisig, bro. Thank you. Ano si David? Si David, nakuhaw lang, ha? Hindi naman siya nag-request. Hindi naman nag-request si David na, tayo naman tubig, oh. Wala, si David, mag-isa. Kasi Bible, mag-isa si David, sabi ni David, I wish I could drink the water from Jerusalem. Kaya hindi pwede. Kasi yung balon ng Jerusalem, nandun yung mga putak ng kalaban. Nandun kaya hindi niya pwede mainom yung malamig na tubig sa balon ng Jerusalem. Pero nagnasa lang siya sa puso niya, nabanggit lang pa para sa sarili niya. Ay, sarap ng tubig, nakakamiss. Ano mo ginawa ng mga armor bearer ni David? Sinalaka yung kampo. Kumuha ng tubig. Mga ilang araw yung pagbalik. Tumahapos pa. David, here is your water from Jerusalem. Sabi ni David, hindi ko naman nirequest to Ba't nilagay niyo yung buhay niyo doon? Ano yung ginawa ni David? Hindi niya ininom. Ano yung ginawa ni David? Binuhos niya as an offering from the ground. Sabi niya, hindi ko kayang matanggap itong honor na ito. Thank you so much. Sinakap niya yung mga kanina. Thank you. Thank you. Dapat ganun yung attitude ng pastor. Pag may mga tao nagsaserve sa inyo, sobrang humble kayo, hindi hambog. Sobrang baba ng puso natin. Thank you for serving me. Tatanawin itong malaking utang na loob sa buong buhay ko. Kaya ginawa ni Brian dahil tatanawin mo yung utang na loob sa buong buhay ko yung kanilang pagsaserve. Yung kanilang pagmamahal, yung kanilang paglilingkod. And one thing I know, the Lord will pay them back. Alam niyo po, Proverbs 19:17, the one who helps the needy lends to the Lord, and the Lord will repay them back. Ang nakaawa sa mga nangangailangan, nagpapautang sa Panginoon at babayaran siyang lubha. Ito po yun. Kami mga pastor, hindi po namin kaya bayaran ang lahat ng inyong pagmamahal at paglilingkod. I wish we would. If we could, we would. Kung kaya, why not? Pero isang bagay po ang masisigurado ko. Hindi man po mabayaran ng pastor lahat ng paglilingkod ng mga member ng church. Babayaran po ng Panginoon ng 100%. It's time. Mga kapatid, ibalik po natin yung honor sa mga pastor. Huwag po kayong magsalita ng negative sa mga pastor. Pag may magsasalita ng negative sa kanila, pastor, ka lang. Paano mo naman gagawin yun? Yung pastor namin, pastor, hindi mo kilala. Ibang klase yung pastor namin. Ibang klase yung ugali nun, Pastor Herbie. Ino-honor lang ba natin ang tao kasi mabait siya, perfect siya? Ano ba si Peter ang nagsabi? Si Paul ang nagsabi? Si Paul sinabi niya sa Romans 13, si Peter sinabi niya sa mga tao na yung Roman government na very cruel nung time na yun. Very cruel, Alam mo sabi nila? Honor, submit to authority. Kasi, pag ikaw, in-honor mo lang, kahit di sila karapat dapat, wala kang pananagutan.
In-honor mo sila, pero hindi naman para sila dapat i-honor, pananagutan nila yun sa Diyos. Basta ikaw, in-honor mo lang. Ikaw, binigay mo lang yung alam mong tama. Huwag mo kayong mag-alala. Si Lord ang bahala. Si Lord ang kikilos. We've been into the past presidents. At alam natin how blood been shed in our country. At marami pang mga corruptions and everything right now. Na I'm actively working also sa IFP. And yung boss ko, board member si Susan Nervasio. Kilala niyo po si Susan Nervasio sa IFP. Na I'm working with her. Pero one thing I will never do, ako as a pastor, I will try to avoid to speak negatively kung kahit sino nandun sa taas. Hanggat maaari, idadasal ko sa Panginoon. Hanggat maaari, buhay at sasabihin ko sa mga tao dito. Hanggat maaari, I will repent on behalf of my president of my nation. But still, hindi ako magsasalita ng curse sa kanya. Mas safe yun, mas safe. Mas safe yun. Kahit na may mga teachings na pwede mong i-curse, pwede mong sabihin mamatay na kasi may mga verses. O, baka ma-out of context tayo. Baka mag-iba yung hermeneutics. Ang pinaka-safe na lang is this. Huwag ka na lang magsalita ng pangit. Amen? Kaya kung gusto pa rin magsalita ng pangit at then, ikaw bahala. It's up to you. Kayo naman ang mananagot, hindi ako. Sabi naman ng Bible, like I said, is the power of our tongue, and he will take the fruit of it. Ganyan naman yun. But ako, I decided to just speak. Nagbay, pastor ko, nalaman ko, hindi naman hindi naman pakarapat dapat na i-honor. Kaya alam, dumating ako, siya yung pastor. Siya yung pastor ng training. Meron naman timeline si Lord. May timeline. Huwag mo tayo magdala. Paano mo nag-repent yung pastor? Nagsisi yung pastor. Kinausap ng Panginoon yung pastor. Nagbago na si pastor. Nagsisimula na uling ayusin ang lahat. Ikaw, ngak ka pa rin ang ngak mo. Salita ka pa rin ng salita ng pangit, ng negative. Ikaw na yung mananagot, hindi na si pastor. Kaya po, please, mga kapatid, it's time to bring back the anointing in the church by honoring who's supposed to be honored. Give honor to whom honor is due. I-honor lang natin, sabihin na tayo sa pastor natin. Ako po, kailan lang, siguro mga 3 weeks ago, or a month ago, pumunta po kami ng Nepal, kasama ko yung pastor ko, si Pastor Paul Chase. Alam nyo, simula hanggang sa airport, at nakita ang pagkakita namin sa kanya. Sabi ko, Pastor Paul, let me tell you, kumuha mo na ng bag. Yung kanyang luggage, kahit saan siya magpunta, dala-dala ko yung kanyang laptop, dala-dala ko yung kanyang luggage, gusto ko wala siyang hawak. Let me serve you, Pastor. Tuwa ako, it's a joy to serve. It's a joy. Samantalang parehas kami mag-i-speak, ha? Hindi lang sa speaker, speaker din ako sa Nepal. Parehas kami, tatlo kami, si Pastor Josel, Pastor Paul, tsaka ako mag-i-speak. Pero I chose to serve my pastor. And it's a joy, it's an honor to serve my pastor. Sana po maramdaman niyo yun? Yung sobrang galak, sobrang karangalan na nagsaserve kayo sa pastor ninyo. Hindi ba alam nyo? Uunahan pa sa parkingan si pastor. Hindi ba alam nyo ano? Si pastor, uhusin natin yan. Uubusan pa ng pagkain. Kaya pagkain ni pastor, wala ng food. Ay, wala ng pastor eh. Dapat alam nyo, para magbalik yung blessing, yung anointing sa church, unahin nyo si pastor. Unahin nyo si pastor. Huwag lang ipagdasal, ipag-gigas din. Totoo. Ibalik nyo po yung honor sa mga pastor natin. Whether he is a man or a woman of God. Mga man and woman of God yan, ibalik po natin yung honor sa kanila. And you will see the anointing will flow. Eloquently, pinaliwanag ni Pastor Bill kanina yung anointing from the head down to the heel, down to the heel, garment of Aaron's. Sabi niya, behold how good, how pleasant, how good, how pleasant it's for brethren to dwell together in unity. Yung word na dwell in Hebrew, pinagsamang mga elements na hindi pwede paghiwalayan. Halimbawa, yung aluminum at bakal, pag nagsama na yan, hindi na makakalas-kalas yan. Pag tinulaw mo na yan, yun yung ibig sabihin ng dwell.
ang unity, hindi na talaga pwedeng paghiwalayin. Pag ikaw at yung pastor mo, magkakasamaan kayo ng loob, pero dapat hindi kayo maghihiwalay. Mapapagod, magpapahinga lang, pero magkakasundo ulit. Dapat ganun, no? Alam niyo yung church niyo sana, lumago na sana ng lumago. Kung hindi pinayagan yung emotions, tapos nag-strike, umalis. I have no idea kung ano po yung mga pinagdaanan ng church. Iba-iba po yan. Maaring nasaktan kayo. Maaring right now, kakalipat mo lang, o nagplano pang lumipat. Maaring sa mga oras kong ito, mga pang-24 lima kung nayatan mo yan. Baka ikaw lang may problema hindi yung church. Pastor. Baka iba po sa inyo sa mga oras na ito. You are in a situation that you don't know saan ba ako. Hindi pa ako committed. Hindi ko pa alam. Alam niyo kung anong hahanapin niyo? One church. Ano hahanapin? Pastor. Pastor. Sino ang pastor ko? Sino? Pag nasabi mo sa heart mo, He is my pastor. Yes, He's not perfect. He's not that good. He's not that excellent. He's not that anointed compared to others. But at least I decided from my heart, He is my pastor. Then, mabibless ka na ulit. Pero hindi ba di tayo nabibless? Pag yung iba, ay grabe, pastor, nakaka-bless yung message. Pero yung iba, oh. Alam niyo, pag di sila nabibless, hindi connected yung heart niya dun sa pastor. Kaya pag connected yung heart mo sa pastor, konting tibot lang, bless na bless kay pastor. Anong nawala? Yung galing ni pastor, hindi po, yung puso mo. Let us start to connect our heart to the pastor. Amen? Mga pastor na kausap ko, kayo naman po ang tatanungin ko.